Inagaw mo ang asawa ko, ninakaw ang yaman ko, at ginawa mong ulila ang anak ko habang ako'y nabubulok sa rehas. Sigaw ni Moira habang basag ang boses. Sa harap niya, nakangisi si Jocelyn, suot ang kanyang diamante habang nakapulupot kay Diego. Basura ka na, Moira. Pangkulong ka lang. Panlilibak ng sarili niyang asawa. Ngunit imbes na umiyak, pinunasan ni Moira ang luha. Sisiguraduhin kong luluhod kayo sa impyernong ginawa niyo. Paano makakabangon ang isang inang inalisan ng lahat? Ang daling paikutin ng tangang yun. Isipin mo, 5 taon siyang nabulok sa kulungan para sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Habang tayo ang nagpapakasasa sa yaman niya rito sa loob ng pamamahay niya. Ang malakas na halakhak ni Jocelyn ay pumailan lang sa loob ng malawak na sala. Isang tunog na puno ng panunuya at tagumpay. Buti na lang, Diego, naniwala siya sa mga mabulaklak mong salita. Ngayon, akin na ang lahat ng sa kanya, ang bahay, ang pera, at higit sa lahat ikaw. Sa labas ng pinto, nanigas si Moira. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang matalik na kaibigan ay tila mga laso na direktang ibinuhos sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng mga bakas ng 5 taong pagtatrabaho sa loob ng selda ay nanginginig habang yakap ang isang maliit na balot. Sa loob niyon ay isang asul na sweater na dahan-dahan niyang niniting sa loob ng madidilim na gabi sa kulungan. Isang regalong pinagpuyatan niya para sa kaarawan ng anak niyang si Tala. Inisip niya na sa sandaling makalaya siya, ang mga yakap at halik ng kanyang pamilya ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang katotohanang tumambad ay mas masakit pa kaysa sa malamig na semento ng piitan. Ang hangin sa paligid ay tila nawala. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang matalim na tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pagkabigla. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintong kahoy at doon ay tumambad ang 2 taong naging sentro ng kanyang mundo. Si Diego, ang asawang pinag-alayan niya ng kanyang kalayaan, at si Jocelyn, ang kaibigang itinuring niyang kapatid. Hindi kagalakan ang nakita niya sa mga mata ni Diego, kundi pandidiri at pagkairita. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig habang isinasakripisyo niya ang sarili para sa kumpanya ay nakatayo ngayon sa tabi ni Jocelyn na nakasuot ng isa sa mga paboritong bestida ni Moira. Ang kanilang magkadikit na mga balikat ay isang malinaw na deklarasyon ng pagtataksil na matagal na nilang inilihim. Bakit ka nandito, Moira? Ang boses ni Diego ay malamig. Walang bahid ng pagsisisi o awa. Hindi ka na dapat bumalik pa rito. Marumi ka na. Isa ka ng kriminal. Look at yourself. Mukha kang basahan na galing sa kalsada. You don't belong in this house anymore. Ang bawat salita ay tila isang pisikal na sampal na nagpabaling sa mukha ni Moira. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay dahan-dahang nadudurog, nagiging mga pira-pirasong kristal na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang katarungan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan ay isang mahinang hikbi. Ang bag na hawak niya ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang dating buhay. I gave up everything for you, Diego. Pabulong na wika ni Moira, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang pighati. I took the blame. Pumasok ako sa kulungan para hindi ka mawalay sa anak natin, para hindi bumagsak ang kumpanya natin. Ganito ba ang kabayaran ng lahat ng yon? Tumawa ng mapait si Jocelyn, isang tunog na puno ng kamandag. Oh Moira, stop being so dramatic. Hindi mo ba naintindihan? Ginamit ka lang namin. You were the perfect sacrificial lamb. Ngayon, lumayas ka na, bago pa namin tawagin ang mga security. You're making the floor dirty with your presence.
Sa gitna ng kanyang pagguho, isang munting tinig ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Mama Jocelyn, sino po ang babaeng iyan? Napatingin si Moira sa itaas at doon ay nakita niya ang isang batang babae na may malalaking mga mata at kulot na buhok. Si Tala, ang kanyang anak na iniwan niya noong sanggol pa lamang. Ang kanyang buong pagkatao ay niyayanig ng matinding pananabik at sakit nang makita ang bata. Ngunit ang mas masakit ay ang paraan ng pagtawag nito kay Jocelyn. Tinawag nitong mama, ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Humakbang pasulong si Moira. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luha. Tala, anak, ako to. Ako ang tunay mong nanay. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa kanya, ang bata ay natatakot na lumayo at nagtago sa likod ni Jocelyn. Ang takot sa mga mata ng sarili niyang anak ay ang pinakamatalim na kuko na kumalmot sa kanyang dibdib. Iniwan siyang duguan at nag-iisa sa gitna ng sarili niyang tahanan na ngayon ay naging isang dayuhang lugar. Tumayo si Diego sa pagitan nila, hinaharangan ang paningin ni Moira sa bata. Huwag mong lalapitan ng anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Sa mga papel, ikaw ay isang kriminal at ako ang may ganap na custody. Now, leave, Moira. Leave and never come back. Habang itinutulak siya palabas ng mga security guard na dating bumabati sa kanya ng may paggalang, ang tanging naiwan kay Moira ay ang malamig na hangin ng gabi at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang pag-iisa. Nakatayo siya sa labas ng mataas na bakod ng kanilang mansyon, basang-basa sa simula ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa ilalim ng madilim na langit, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kawalang katiyakan. Paano niya mababawi ang anak na hindi na siya kilala? At paano niya haharapin ang bukas kung ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isa lamang palang malaking kasinungalingan? Ang mga salitang Mama Jocelyn ay tila mga palasong may lason na bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ni Moira. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit, isang paalala na ang 5 taon ng kanyang pagtitiis ay nagbunga ng isang masakit na pagkakailala. Ang kanyang mga bisig na sabik na mayakap ang maliit na katawan ng kanyang anak ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Ang kanyang mga daliri ay nangungulila, nanginginig sa gitna ng malamig na hangin na pumapasok sa loob ng mansyon. Tala baby, it's me. Ako si Mommy. Bulong ni Moira, ang kaniyang boses ay halos hindi marinig dahil sa luhang nakabara sa kaniyang lalamunan. Remember the lullaby I used to sing to you? Yung tungkol sa mga bituin? I never stopped singing that every night in my cell, thinking of you. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng pighati na hindi kayang itago ang katotohanan. Ngunit ang batang si Tala ay mas lalong bumaon sa likod ni Jocelyn. Ang kaniyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa bestida ng babaeng itinuring ni Moira na kapatid. Ang mga mata ng bata, na dapat sana ay puno ng pagkilala at pagmamahal, ay puno ngayon ng matinding takot at pag-aalinlangan. Tumingin si Tala kay Jocelyn na para bang humihingi ng proteksyon laban sa isang halimaw na nagmula sa madilim na nakaraan. Anak, huwag kang titingin sa kanya. Malamig na wika ni Jocelyn. Ang kaniyang boses ay puno ng huwad na pagkalinga habang hinahaplos ang buhok ni Tala. She's a bad person, baby. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ang mga magnanakaw at mamamatay tao ay hindi dapat kinakausap. Go inside now. Ang yaya ay naghanda na ng paborito mong merienda. Pagkatapos, ibinaling ni Jocelyn ang tingin kay Moira, isang sulyap na nag-uumapaw sa tagumpay at pangungutya, na para bang sinasabi niyang,
Wala nang lugar ang tunay na ina sa mundong inagaw niya. Sa huling sandali, bago tuluyang ilayo ang bata, dahan-dahang lumuhod si Moira sa malamig na sahig. Tala, kahit sandali lang anak. Just one touch. Let me feel you. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang palad. Kumakapit sa mumunting pag-asa na baka, kahit papaano, manaig ang likas na ugnayan ng ina at anak na hindi kailanman kayang nakawin ni numan. Ngunit mabilis na hinila ni Jocelyn ang kamay ng bata palayo. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Moira ang tunog ng mabilis na paglayo ng mga hakbang sa itaas ng hagdan. Kasunod ang marahang pagsasara ng pinto na tila pinal na hatol sa kaniyang pagiging ina. Wala ka nang babalikan dito, Moira, mariing sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay walang iniwan sa talim ng isang kutsilyong humihiwa sa laman. Huwag mong dungisan ang isipan ng anak ko sa mga kasinungalingan mo. You're a convict. Isang mantsa sa pangalan ng pamilya de la Cruz. Kumuha siya ng isang makapal na sobre at isinampal ito sa dibdib ni Moira. Basahin mo yan. Iyan ang mga dokumentong nagpapatunay na wala ka ng legal na karapatan kay Tala. Pinirmahan mo yan bago ka pa man pumasok sa kulungan. Remember? Namilog ang mga mata ni Moira. Ang mga dokumentong akala niya ay para sa operasyon ng puso ni Tala. Noong sanggol pa ito. Ang mga papel na pinirmahan niya, yani sa gitna ng kaniyang pagkalito at pagmamadali, ay ang kanya palang sariling hatol ng kamatayan bilang isang magulang. Ang kanyang sariling asawa ang nagplano ng lahat ng ito habang siya ay nakikipaglaban para sa kanilang kinabukasan. Ang mga security guard ay nagsimulang humawak sa kanyang mga braso, pilit siyang itinatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Walang lakas na nagpahila si Moira, ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang kinakaladkad palabas ng mansyon. Ang malaking pintong bakal ay nagsara nang may mabigat na tunog. Isang ingay na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang buhay at sa kanyang kaluluwa. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak sa kanyang katawan ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang asul na sweater na dala para kay Tala ay nahulog sa putikan. Dahan-dahan niyang pinulot ang damit. Ang kanyang mga daliri ay pilit na pinupunasan ng dumi sa tela, kahit na alam niyang hindi na ito kailanman magiging malinis muli. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil. Ang kanyang buong mundo ay nalunod sa dilim ng gabi. Sino ang nagplano nito? Sino ang nagmamanipula sa kanyang kapalaran habang siya ay nagdurusa sa likod ng mga rehas? Ang mga tanong na ito ay tila mga multong bumubulong sa kanyang isipan sa gitna ng bawat patak ng ulan na humahagupit sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Moira ang isang biglang pagtigil ng ulan sa kanyang ulunan. Isang malaking anino ang bumalot sa kanya. At nang kanyang iangat ang kanyang paningin, nakita niya ang isang itim na payong na nakasilong sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng madilim na Amerikana ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kayang ipaliwanag ni Moira. Isang halo ng awa, galit, at isang pangakong matagal nang naghihintay na tuparin. Ang bawat patak ng ulan na dati ay tila mga latigo sa balat ni Moira ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng tubig na tumatama sa isang matigas at makapal na tela sa itaas ng kanyang ulo. Dahan-dahang iniangat ni Moira ang kanyang paningin. Ang kanyang mga pilik mata ay mabigat sa tubig at luha. Sa gitna ng malabo at madilim na paligid, tumambad ang isang mukha na tila nagmula sa isang nakalimutang pahina ng kaniyang nakaraan. Si Attorney Gabriel Santos ay nakatayo doon. Ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng panghuhusga, kundi ng isang malalim at tapat na pag-aalala na nagpabigat sa dibdib ni Moira. Ang kaniyang unang naramdaman ay ang matinding hiya. Nais niyang magtago, nais niyang lamunin siya ng lupa dahil sa kaniyang hitsura,
Isang babaeng galing sa kulungan, basang-basa, at tila isang basurang itinapon sa labas ng sarili niyang tahanan. Sinubukan ni Moira na tumayo, ngunit ang kaniyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Bago pa man siya muling mabuwal sa putikan, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kaniyang braso. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang kuryenteng gumising sa kaniyang nanlalamig na katawan, isang paalala na siya ay tao pa rin na karapat-dapat kalingain. "Huwag kang matakot, Moira. Nandito na ako." Ang boses ni Gabriel ay baritono at mahinahon, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kaniyang isipan. Hindi na nagawang sumagot ni Moira. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang kaniyang buong pagkatao ay pagod na sa pakikipaglaban. Dahan-dahan siyang inakay ni Gabriel patungo sa isang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada, kung saan ang liwanag ng mga headlight ay tila mga matang nagmamasid sa kaniyang pagtakas mula sa impyerno. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng pag-andar ng makina ay naging tanging musika sa loob ng sasakyan. Huminto sila sa isang maliit na karinderya na halos wala ng tao, isang payak na lugar na malayo sa karangyaan ng mansyon ni Diego. Inilapag ni Gabriel ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo sa harapan ni Moira. Ang bawat usok na nagmumula sa sabaw ay humahaplos sa kaniyang namumutlang mukha, tila isang mahinang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng 5 taon. Nanginginig ang kaniyang mga daliri habang hawak ang kutsara, at sa bawat paghigop niya ng mainit na sabaw, ang mga luhang kaniyang pinipigil ay dahan-dahang pumatak sa mangkok, humahalo sa kaniyang pagkain. "I have been looking for you, Moira. Mula ng araw na mahatulan ka, alam kong may mali." Simula ni Gabriel, ang kaniyang mga mata ay seryosong nakatingin sa mga dokumentong nakalapag sa mesa. "Don't say anything. I know it's hard, but you have to know what really happened while you were away." Tumingin si Moira kay Gabriel, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagduda at sakit. "Bakit, attorney? Isang basurang galing sa kulungan lang ako ngayon. I'm a convict. Bakit mo pa ako tinutulungan?" Sandaling tumahimik si Gabriel, ang kaniyang paningin ay lumambot. "Dahil naniniwala ako sa katarungan, at dahil kilala kita, Moira, you were a victim of your own love." Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kaniyang bag at inilapag ito sa tapat ni Moira. Ang bawat paglipat ng pahina ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa kaniyang selda. "Diego didn't just take your freedom, Moira. He took your legacy." Paliwanag ni Gabriel, ang kaniyang boses ay puno ng pigil na galit. "Ang mga bank statements na ito ay nagpapatunay na ang lahat ng mana ng mga magulang mo, ang pondong iniwan nila para sa'yo, ay hindi napunta sa kumpanya. Bago ka pa man makulong, dahan-dahan na itong inilipat ni Diego sa isang offshore account. At ang nakakagulat, ang account na yon ay hindi sa pangalan niya. It's under Jocelyn's name." Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na pumasok sa puso ni Moira. Ang kaniyang mga magulang na nagpakahirap para sa kaniyang kinabukasan, ang kanilang pawis at dugo, ay ginamit lamang ni Diego at Jocelyn para sa kanilang marangyang buhay habang siya ay nagdurusa sa gutom at panlalait sa loob ng piitan. Ang kaniyang buong buhay ay isang serye ng mga panlilinlang na pinagplanuhan ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kaniyang kaluluwa. They set you up, Moira. Hindi lang para iligtas ang kumpanya, kundi para makuha ang lahat ng sayo nang walang hadlang. Dagdag ni Gabriel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang mensaheng natanggap niya kaninang hapon lamang mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay isang babala. "Huwag mong pakialaman ang mga De La Cruz kung ayaw mong mawala ang lahat sayo. Amni." Tumingin si Moira sa labas ng bintana ng karinderya
kung saan ang ulan ay patuloy pa ring bumabagsak, tila walang katapusang pighati. Ang kaniyang puso ay hindi na lamang puno ng lungkot. Sa gitna ng malamig na gabi, isang maliit na apoy ng galit ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan. Sa kaniyang harapan, ang mga dokumento ng kaniyang pagkawasak ay naging kaniyang tanging sandata. Paano nga ba lalaban ng isang inang wala ng kahit ano laban sa mga taong may hawak ng lahat? At ano ang tunay na dahilan ni Gabriel sa kaniyang patuloy na pagpanig sa isang babaeng tinalikuran na ng buong mundo? Sa gitna ng maliit na karinderya na tila isang pulo sa gitna ng nagngangalit na ulan, ang bawat hininga ni Moira ay isang mabigat na pasanin. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng isang masayang asawa at ina, ay tila mga tuyot na balon ng pighati. Tumingin siya sa kaniyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng mamahaling alahas, ngunit ngayon ay puno ng mga gasgas at dumi ng buhay sa loob ng piitan. Attorney, hindi ko kayang maghintay ng mahabang panahon para sa desisyon ng korte. Ang boses ni Moira ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang itago ng kaniyang pagod. Sa bawat araw na lumilipas, ang kaisa-isa kong anak ay mas lalong nalalayo sa akin. Ang boses ni Jocelyn ang naririnig niya. Ang mga kasinungalingan ni Diego ang kinagigisnan niya. I need to go back to that house. Sandaling tumigil ang paghinga ni Gabriel. Ang kaniyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay mahigpit na nagdaop. Gusto mong bumalik sa impyernong iyon? Moira, it's suicide. Diego and Jocelyn will do everything to destroy you again. Hindi mo kailangang magpakababa ng ganito para makuha ang hustisya. Hindi ito tungkol sa hustisya lang, Gabriel. Tungkol ito sa pagiging ina. Sagot ni Moira. Ang kaniyang mga mata ay tila nag-aapoy sa gitna ng kaniyang pamumutla. Kung kailangan kong maging anino sa loob ng sarili kong tahanan para lang mabantayan si Tala, gagawin ko. Kung kailangan kong lumuhod sa putikan para lang marinig ang kaniyang boses araw-araw, hindi ako magdadalawang isip. Ang bawat pintig ng puso ni Gabriel ay tila isang babala, ngunit nakita niya ang isang determinasyon sa mga mata ni Moira na alam niyang hindi na niya mababali. May isang uri ng lakas na nagmumula sa isang pusong wala nang kahit anong ititira para sa sarili. Isang uri ng sakripisyo na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init para kay Moira. Sa halip, ito ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad ng kaniyang kahirapan. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan ng mga lumang kagamitan. Doon, inilabas niya ang kaisa-isang bagay na hindi kinuha ng mga gwardya sa kulungan. Isang maliit na gintong laket na may larawan ng kaniyang mga magulang. Ipinagpalit niya ito para sa ilang piraso ng murang damit na pangkatulong at isang maliit na baras ng sabon. Ang bawat sentimo na kaniyang natanggap ay tila mga piraso ng kaniyang huling dignidad na unti-unting nawawala. Tumayo si Moira sa harapan ng isang basag na salamin sa loob ng isang pampublikong banyo. Dahan-dahan niyang itinali ang kaniyang buhok ng mahigpit. Itinatago ang kaniyang ganda sa likod ng isang anyong pagod at ordinaryo. Hinaplos niya ang kaniyang mukha. Tila nagpapaalam sa babaeng si Doña Moira de la Cruz. Ang babaeng iyon ay namatay na sa loob ng selda. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng handang lumunok ng sariling dura para sa kaisa-isang hininga ng kaniyang buhay, si Tala. Dahan-dahan ang kanyang bawat hakbang patungo sa malaking pintong bakal ng mansyon. Ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang muling pagpasok sa kuweba ng mga leon. Ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang malungkot na ungol na nagpapakaba sa kaniyang dibdib. Sa veranda, nakatayo si Jocelyn. Suot ang isang mamahaling seda at may hawak na tasa ng kape. Ang kaniyang mga mata
ay puno ng mapangaping kagalakan nang makita ang anyo ni Moira na nakatayo sa labas. Walang sabi-sabing lumapit si Moira sa harapan ng kaniyang dating kaibigan. Ang kaniyang mga tuhod ay dahan-dahang tumama sa malamig na sahig. Yumuko siya. Ang kaniyang noo ay halos humalik sa semento, isang posisyon ng ganap na pagsuko. Gawin niyo na akong katulong, kahit walang sweldo. Huwag niyo lang akong ilayo kay Tala. Ang tinig ni Moira ay basag, puno ng pait at pagsusumamo na nagpahinto sa mundo ni Jocelyn. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng halaman ang maririnig. Isang nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Jocelyn. Isang ngiti na nagpapahiwatig na ang tunay na paghihirap ni Moira ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hibla ng hanging pumapasok sa mansyon ay tila may dalang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dangal ni Moira. Ang kanyang dating silid na puno ng bango ng mga bulaklak ay pinalitan ng isang masikip at madilim na bodega sa tabi ng labahan. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ang kaniyang naging kasama sa unang gabi ng kaniyang pagbabalik. Binigyan siya ni Jocelyn ng isang kupas at maluwag na uniforme ng katulong, isang kasuotang tila sadyang pinili upang ipaalala sa kanya na siya ay wala ng halaga. Huwag mong isipin na narito ka bilang bisita, Moira. Ang boses ni Jocelyn ay pumailan lang sa loob ng kusina habang tinitignan ang kaniyang mahahabang kuko. You're a servant now. At dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataong pagsilbihan kami. Simulan mo sa paghahanda ng hapunan. Make sure it's perfect dahil darating ang mga mahalagang kliyente ni Diego. Habang nagluluto, ang bawat galaw ni Moira ay puno ng bigat. Ang init ng kalan ay tila nagpapaalala sa kanya ng kaniyang nag-aapoy na pighati. Nang ihanda na ang pagkain sa hapag, nakita niya si Diego na pababa ng hagdan, karga-karga si Tala. Ang kaniyang puso ay tila sasabog sa pananabik. Ngunit kailangan niyang ibaba ang kaniyang paningin. Nakatayo siya sa gilid, isang aninong hindi dapat mapansin, habang ang kaniyang asawa at kaniyang kaibigan ay nagtatawanan kasama ang kaniyang anak. Oops! My hand slipped, wika ni Jocelyn nang may mapanuyang ngiti. Ang kaniyang baso ng pulang alak ay dahan-dahang tumagilid at ang likido ay kumalat sa maputing carpet, tila isang sariwang sugat na bumubukas sa sahig. Moira, pakilinisan nga ito. Now, gamitin mo ang mga kamay mo para masiguradong walang maiiwang mantsa. Dahan-dahang lumuhod si Moira sa harapan ni Jocelyn. Ang bawat pagdait ng kaniyang mga tuhod sa matigas na sahig ay tila isang dagok sa kaniyang pagkatao. Gamit ang kaniyang mga hubad na kamay at isang pirasong basahan, sinimulan niyang kuskusin ang carpet. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kaniyang mga luha na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagyuko. Sa kaniyang gilid, nakita niya ang maliliit na sapatos ni Tala. Gusto niyang hawakan ang mga paa ng kaniyang anak. Gusto niyang sabihing, "Anak, nandito si Mommy." Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mas higpitan ang pagkakahawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. "Mommy Jocelyn, why is the lady crying?" Ang inosenteng tanong ni Tala ay bumasag sa katahimikan ng silid. "She's just tired, baby. Ganyan talaga ang mga taong nagkamali sa buhay. Kailangang magbayad," sagot ni Diego nang hindi man lamang tinitignan ang kaniyang asawa. Ang bawat salita ni Diego ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang likuran. Nang matapos ang hapunan at tulog na ang lahat, bumalik si Moira sa kaniyang madilim na bodega. Ang kaniyang mga tuhod ay nangingitim na sa pasa at ang kaniyang mga kamay ay hapdi dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo sa labas, na tila sumasabay sa ritmo ng kaniyang mahinang paghikbi. Hinaplos niya ang kaniyang sariling mga balikat
Sinusubukang bigyan ng init ang kanyang sarili sa gitna ng lamig ng bodega. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Tala ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Kinabukasan, habang naglilinis sa silid-aralan ni Tala, nakita ni Moira ang isang maliit na kahoy na box sa ibabaw ng mesa. Ito ang music box na niregalo niya kay Tala bago siya makulong. Nang dahan-dahan niya itong buksan, ang marahang tunog ng musika ay pumailan lang sa hangin. Isang himig na puno ng mga alaala ng kaniyang pagmamahal. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol. Mabilis na pumasok si Jocelyn sa silid. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Who gave you the right to touch that?" Ang kaniyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa katawan ni Moira. Inagaw ni Jocelyn ang music box mula sa mga kamay ni Moira at nang walang pag-aalinlangan ay inihagis ito ng malakas sa sahig. Ang tunog ng pagkabagbag ng kahoy at pagkasira ng mga mekanismo sa loob nito ay tila tunog ng pagkawasak ng huling pag-asa ni Moira. Ang mga pira-pirasong kahoy ay kumalat sa sahig at ang musika ay biglang huminto, iniwan ng silid sa isang nakakabinging katahimikan. Walang karapatan ng isang basurang tulad mo na hawakan ang kahit anong gamit ng anak ko. Sigaw ni Jocelyn, ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagtatagumpay sa kanyang kalupitan. Nakatitig lamang si Moira sa mga pira-pirasong kahoy sa kanyang paanan. Ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng sakit. Sa bawat piraso ng nasirang music box, isang bagong uri ng determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang kaluluwa. Kung ang bawat alaala ng kaniyang pagmamahal ay sisirain ng mga taong ito, ano pa ang ititira niya para sa kaniyang sarili? Ang pagdating ng isang marangyang sasakyan sa harapan ng mansyon ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng mas matinding bagyo sa buhay ni Moira. Ang bawat hakbang ni Doña Carmen papasok sa loob ng tahanan ay puno ng awtoridad at puot. Ang tunog ng kaniyang matitigas na sapatos sa marmol ay tila mga martilyong tumatama sa bawat hibla ng katahimikan. Siya ang ina ni Diego, ang babaeng naging mitya ng kaniyang pagpapakasakit, ang nagtulak sa kaniyang tanggapin ang kasalanang hindi niya ginawa sa ngalan ng utang na loob. Nakatayo si Moira sa isang sulok ng kusina. Suot ang kaniyang kupas na uniforme habang naghahanda ng tsa. Nang pumasok si Doña Carmen, ang kaniyang mga mata ay tila mga kutsilyong humiwa sa anyo ni Moira. Walang bahid ng pagsisisi o awa sa mukha ng matandang babae kundi isang malalim na pandidiri na tila nakakita siya ng isang maruming hayop sa loob ng kaniyang palasyo. "Tignan mo nga naman ang buhay." Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang nanginginig na mga kamay ni Moira na naglalapag ng tasa. "Dapat ay magpasalamat ka pa sa anak ko, Moira. Sa kabila ng kahihiyang idinulot mo sa pangalan ng mga De La Cruz, hinayaan ka pa rin niyang manuluyan dito. Isang malaking pabor ang ginagawa namin sa'yo pagkatapos mong mabulok sa kulungan." Hindi kumibo si Moira. Ang kaniyang mga labi ay kagat-kagat niya hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat salita ng kaniyang biyenan ay tila isang lason na bumabalot sa kaniyang puso. Ang pagpapakasakit niya para iligtas si Diego, ang 5 taon na ninakaw sa kaniyang kabataan, ay itinuring na lamang na isang mantsa na dapat niyang ipagpasalamat na hinayaang manatili sa isang sulok. Dahan-dahang kinapa ni Moira ang bulsa ng kaniyang apron. Doon ay nakatago ang kaisa-isang pag-asa na ibinigay sa kanya ni Gabriel, ang maliit na digital recorder. Gamit ang kanyang mga daliri, pinindot niya ang maliit na button. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa tahimik na pagtakbo ng oras ng recording. Isang lihim na sandata sa gitna ng kaniyang pagkakaluhod. Nang lumaon ang hapon, nagtungo si Doña Carmen at Jocelyn sa veranda upang mag-usap. Akala nila ay nakaalis na si Moira upang maglaba, ngunit nanatili siya sa likod ng makapal na kurtina
Ang recorder ay nakatutok sa pagitan ng siwang ng pinto. Ang bawat salitang lumabas sa kanilang mga labi ay tila mga uod na gumagapang sa kaniyang pandinig. Kailangan na nating kumilos, Jocelyn, ani Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na nagkikiskisan. Habang naririto ang babaeng iyan, hindi mapapalagay si Diego. At ang batang si Tala, nagsisimula na siyang magtanong. Kailangan nating ilayo ang bata. May nahanap na akong boarding school sa Switzerland. Doon siya dapat mag-aral, malayo sa impluensya ng kanyang tunay na ina. Tama po kayo, Mami Carmen. Sumang-ayon si Jocelyn nang may mapanlinlang na tamis sa kanyang tinig. Kapag wala na si Tala, mas magiging madali para sa amin ni Diego na magkaroon ng sariling anak. Isang tunay na tagapagmana na walang bahid ng dumi ng isang kriminal. Hindi na kailangang malaman ng bata ang katotohanan tungkol kay Moira. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na pumasok sa pandinig ni Moira. Ang kanyang anak, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga, ay balak nilang itapon sa kabilang panig ng mundo para lamang mabura ang kanyang bakas. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa tela ng kurtina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng nagpupumiglas na puot. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagkadurog, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat patak ng luha na dumausdos sa kaniyang pisngi ay tila naging kristal ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Moira na handang magpakamatay para sa utang na loob. Ang bawat katotohanang kaniyang narinig ay naging kaniyang lakas. Nang marinig niya ang tunog ng pag-alis ng dalawang babae patungo sa loob ng bahay, dahan-dahang lumabas si Moira mula sa kaniyang pinagtataguan. Ang kaniyang mga mata ay tila mga bituing nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Tinitigan niya ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan at sa kaniyang isipan ay isang panata ang nabuo. Hindi niya hahayaang maging biktima muli ang kaniyang anak sa mga kamay ng mga taong walang puso. Anong uri ng sakripisyo ang kailangang gawin ng isang ina upang protektahan ang kaniyang anak mula sa mga taong itinuturing niyang pamilya? At hanggang kailan kayang tiisin ni Moira ang bawat saksak ng salita bago siya tuluyang lumaban at bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya? Ang bawat pintig ng puso ni Moira ay tila isang babala ng paparating na panganib nang makita niyang bumitaw ang hawak na baso ni Tala. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng isang marahas na reaksyon. Sa isang kisap mata, nakita ni Moira ang pag-angat ng kamay ni Doña Carmen, isang kamay na handang magpakawala ng puot sa mukha ng isang walang malayang bata. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Moira ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang biyenan at ng kanyang anak. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa pisngi ni Moira nang tumama ang palad ng matanda sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay sandaling nagdilim at ang lasa ng bakal ay nanatili sa kanyang dila, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo bilang isang pader. Ang kanyang mga bisig ay nakasukob sa nanginginig na katawan ni Tala. Ang bawat hininga ni Moira ay puno ng pigil na galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, tinatanggap ang lahat ng pasakit upang hindi ito dumampi sa kaisa-isa niyang kayamanan. Ang lakas ng loob mong humarang. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang matalim na latigo. Pati ang batang ito ay nagiging kasing lampa mo na. Turuan mo ang batang iyan ng disiplina dahil kung hindi, ako mismo ang gagawa niyon. Nang makaalis ang matanda, mabilis na binuhat ni Moira si Tala patungo sa silid nito. Ngunit habang tumatagal ang gabi, naramdaman ni Moira ang kakaibang init na nagmumula sa balat ng bata. Ang bawat haplos niya sa noo ni Tala ay tila pagdampi sa isang nagbabagang uling. Ang bata ay nagsimulang dumaing. Ang kaniyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot habang ang pawis ay dumadaloy sa kaniyang namumulang mukha. Sa kabilang silid,
Narinig ni Moira ang boses ni Jocelyn, isang boses na puno ng pagkairita at kawalan ng pakialam. Diego, ang ingay ng bata. Bigyan mo na lang ng gamot at hayaan mong matulog. Kailangan ko ng pahinga para sa meeting natin bukas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ni na Diego at Jocelyn ay tila isang pinal na hatol ng pagpapabaya. Iniwan nila ang bata sa gitna ng kaniyang paghihirap. Tila isang gamit na nawalan na ng halaga. Hindi na nag-atubili si Moira. Sa ilalim ng kadiliman ng madaling araw, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Tala. Ang kaniyang bawat hakbang sa sahig ay tila isang lihim na panalangin. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malambot na puting tela. Sa bawat dahan-dahang pagpunas niya sa noo, leeg at maliliit na bisig ni Tala, ang kaniyang mga luha ay hindi na niya napigilang pumatak. Ang bawat butil ng kaniyang pighati ay humahalo sa tubig. Isang tahimik na sakripisyo ng isang inang pilit na kinukuha ang init mula sa kanyang anak upang ilipat sa sarili niyang puso. Nandito na si Mommy, baby. Hindi ka iiwan ni Mommy. Bulong ni Moira, ang kaniyang boses ay tila isang marahang himig ng nakaraan. Sa gitna ng kaniyang lagnat at pagdedeliryo, ang maliliit na daliri ni Tala ay dahan-dahang gumapang at humawak sa kamay ni Moira. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kaniyang mga tuyot na labi. Isang salitang tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Moira. Mama, huwag mo kong iwan. Ang bango mo, Mama. Ang boses ni Tala ay tila isang hangin na humahaplos sa kaluluwa ni Moira. Kahit sa gitna ng kaniyang kawalan ng malay, ang likas na amoy at init ng kaniyang tunay na ina ay nahanap ang daan patungo sa kaniyang alaala. Isang matinding kurot ang naramdaman ni Moira sa kaniyang dibdib. Isang halo ng sakit dahil sa 5 taong nawala. At isang kakaibang ligaya dahil sa sandaling iyon, kinilala siya ng kanyang anak hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng puso. Yumuko si Moira at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Tala. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang kaniyang paghikbi ay tila tanging tunog na nagbibigay buhay sa paligid. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang burahin ng kahit anong lason ng kasinungalingan. Ngunit ang sandali ng kanilang pagsasama ay biglang naputol ng bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang matalim na espada na humiwa sa kadiliman. Nakatayo doon si Diego. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa pagduda at galit, habang pinagmamasdan ang kaniyang asawang nakayakap sa kaniyang anak. Ang bawat hibla ng katahimikan ay tila naging isang nababanat na pisi na handa ng maputol. Ano ang gagawin ni Diego sa sandaling makita niya ang kalinga ng isang inang matagal na niyang sinubukang burahin sa isipan ng kaniyang anak? At kakayanin ba ni Moira na bitawan ang kaniyang kaisa-isang hininga para lamang sa kaniyang sariling kaligtasan? Ang bawat hibla ng katahimikan sa silid ni Tala ay tila naging isang nababanat na pisi nang magtagpo ang mga mata ni na Moira at Diego. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa figura ni Diego na tila isang hukom na handang magpataw ng hatol. Mabilis na kumalas si Moira sa pagkakayakap sa kaniyang anak. Ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang dibdib, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ibinaba niya ang kaniyang paningin, ang kaniyang mga kamay ay mabilis na kinuha ang basang-basahan sa tabi ng higaan. Anong ginagawa mo rito, Moira? Ang boses ni Diego ay puno ng hinala. Bawat salita ay tila pagbagsak ng mabigat na bato sa katahimikan ng gabi. I told you, huwag kang lalapit sa anak ko. Sir, narinig ko po siyang dumadaing sa lagnat. Mahinahong sagot ni Moira. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang pagpapakumbaba. Linilinis ko lang po ang kaniyang binaling pagkain at pinupunasan ang kaniyang noo para bumaba ang init. Nakalimutan niyo po yata, pero ako lang ang gising sa ganitong oras
para asikasuhin ang mga bagay na nakakalimutan nyo. Tumingin si Diego sa namumutlang mukha ni Tala. Pagkatapos ay muling ibinaling ang kaniyang mapanuring paningin kay Moira. Isang tunog ng pagbuga ng hangin ang lumabas sa kaniyang ilong, isang senyales ng pandidiri. Tapusin mo na yan at lumayas ka na rito. Hindi mo kailangang mag-feeling nanay. Servant ka lang dito, remember that. Nang makaalis si Diego, ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa pasilyo ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Moira na humihingal sa gitna ng kanyang pighati. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala ng kanyang bagong buhay. Linggo noon, ang araw na pinapayagan ang mga katulong mo na lumabas upang magsimba at bumili ng mga kailangan sa palengke. Nakasuot ng isang simpleng bestida at may bitbit na basket, nagtungo si Moira sa lumang simbahan sa dulo ng bayan. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng katedral ay tila isang santuaryo para sa kanyang pagal na kaluluwa. Sa isang madilim na sulok, malapit sa mga kandilang nag-aalab, nakatayo si Gabriel. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Gabriel ang bakas ng sampal ni Doña Carmen sa pisinggi ni Moira. Ang kaniyang mga mata ay naningkit sa galit. Ngunit ang kaniyang bawat galaw ay nanatiling mahinahon. Kinuha niya ang isang maliit na balot mula sa kaniyang bag, isang supot na may yelo at isang malinis na panyo. Nang walang sabi-sabi, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang malamig na panyo sa pisngi ni Moira. Ang bawat haplos niya ay tila isang mahinang kuryenteng nagpapakilig at nagpapakalma sa kaniyang balat. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Moira ang init ng hininga ni Gabriel, isang uri ng pagkalinga na matagal nang ipinagkait sa kanya. "You don't have to suffer like this, Moira." Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bawat pasa sa mukha ni Moira. Ang bawat sugat na tinatanggap mo ay parang sugat na rin sa katarungang ipinaglalaban natin. Sandaling naramdaman ni Moira ang isang kakaibang ginhawa. Ang kaniyang pagod na puso ay tila nakahanap ng isang sandalan sa gitna ng kawalan. Yumuko siya. Ang kaniyang mga pilik mata ay basa pa rin ng luha. "Salamat, Gabriel, pero kailangan nating magmadali. Narinig ko ang plano nila. Gusto nilang ilayo si Tala sa bansa." Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel, naging seryoso at matalim. Inilabas niya ang kaniyang tablet at ipinakita ang isang blueprint ng mansyon ni Diego. "Narinig ko ang recording mo mula kay Doña Carmen. May isang lugar sa bahay na yon na hindi mo pa napapasok. Ang private office ni Diego. Sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya, may nakatagong vault. Doon niya itinatago ang lahat ng orihinal na dokumento ng kumpanya at ang ebidensya ng paglilipat ng yaman mo kay Jocelyn." Ang bawat pintig ng puso ni Moira ay tila isang banta ng panganib. Ang kaisipang kailangan niyang pumasok sa pinakasagradong lugar ng kanyang kaaway ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang mukha ni Tala ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang determinasyon ay tila isang nagbabagang bakal na hindi na kayang palamigin ng kahit anong takot. "Ibibigay ko sa iyo ito," wika ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na gadget. Ito ay isang high-tech na scanner. Kapag nahanap mo ang mga papel, idampi mo lang ito sa bawat pahina. Automatiko itong magpapadala ng kopya sa akin. Bago bumitaw, sandaling hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Moira. Isang hawak na puno ng pangako at proteksyon. "Be careful, Moira. If something feels wrong, leave immediately. I cannot lose you twice." Habang pabalik sa mansion, ang bawat hakbang ni Moira ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kaniyang bulsa ay tila naglalaman ng isang bombang handang sumabog anumang oras. Nang makarating siya sa gate, naramdaman niya ang kaniyang cellphone sa kabilang bulsa na yumanig. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. "Beware of the lawyer.
Not everyone who helps you is a friend. Napatigil si Moira sa gitna ng daan. Ang kaniyang paningin ay nagpalipat-lipat mula sa gate ng mansion patungo sa madilim na kalsadang kaniyang pinanggalingan. Sino ang nagpadala ng babalang ito? At hanggang saan nga ba niya kayang pagkatiwalaan ang lalaking tanging nakasama niya sa gitna ng dilim? Ang bawat hakbang ni Moira patungo sa pinakalihim na bahagi ng mansyon ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang lalamunan. Bawat pintig ay tila isang babalang nais sumigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang amoy ng mamahaling balat at tabako sa loob ng opisina ni Diego ay tila isang paalala ng kapangyarihang kaniyang kinalaban. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng pinto at ang marahang paggalaw ng bakal ay naging tanging tunog na nagbigay daan sa kaniyang pagpasok sa yungib ng kaniyang kaaway. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang painting sa dingding, ang tunog ng matitulis na takong ng sapatos sa pasilyo ay tila naging mga hakbang ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan, mabilis na pumasok si Moira sa ilalim ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kaniyang bawat hininga ay pinigil niya. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakamasid sa pagbukas ng pinto. Ang anino ni Jocelyn ay humaba sa sahig, isang madilim na anyo na puno ng kasamaan. Don't worry, I've already transferred half of it. Ang boses ni Jocelyn ay tila isang ahas na bumubulong sa kaniyang cellphone. Diego is too busy with his pride. Hindi niya napapansin na dahan-dahan ko nang nililinis ang kaniyang account. Once he's bankrupt, we're out of here. Hahayaan ko siyang mabulok kasama ang kaniyang legacy at ang kaniyang kriminal na asawa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na pumasok sa pandinig ni Moira. Hindi lang siya ang pinagtaksilan. Maging ang sarili nitong kasabwat sa krimen ay dahan-dahang pinapatay ni Jocelyn sa likuran nito. Sa gitna ng kaniyang galit, isang hindi sinasadyang pagkilos ang naging sanhi ng kaniyang kapahamakan. Ang kaniyang siko ay tumama sa isang maliit na porselanang florera sa gilid ng lamesa na naging dahilan ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra. Bagamat walang tunog ng pagbasag, ang paggalaw ng hangin at ang bahagyang pagyanig sa sahig ay sapat na upang mapatigil si Jocelyn. Sino yan? Isang daga ba ang nagtatago sa ilalim ng lamesa ni Diego? Ang panunuya sa boses ni Jocelyn ay puno ng kamandag. Sa isang marahas na galaw, hinila niya ang mahabang buhok ni Moira upang pilitin itong lumabas mula sa kaniyang pinagtataguan. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Moira sa kanyang anit at bago pa siya makatayo, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang katawan ay tumilapon sa sahig. Hinablot muli ni Jocelyn ang kanyang buhok, iniharap ang kanyang mukha sa kanya. How dare you enter this room? You're just a filthy servant, Moira. Isang basurang galing sa kulungan na pilit na dumidikit sa amin. Paulit-ulit na sampal ang tumama sa mukha ni Moira. Ang bawat dagok ay tila pagsira sa kanyang huling hibla ng pagkatao. Hindi sumigaw si Moira. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, sa ilalim ng gilid ng makapal na alpombra, nakita niya ang kislap ng isang maliit na piraso ng metal. Isang gintong susi na may kakaibang hugis, ang susi ng vault na matagal na niyang hinahanap. Marahil ay nalaglag ito ni Diego sa kaniyang huling pagbisita sa silid. Sa gitna ng pananakit ni Jocelyn, dahan-dahang ikinubli ni Moira ang kaniyang kamay sa ilalim ng kaniyang katawan. Gamit ang kaniyang mga nanginginig na daliri, maingat niyang dinampot ang susi at ikinubli ito sa loob ng kaniyang palad. Ang hapdi ng kaniyang anit at ang bamtim sa kaniyang mukha ay tila naging maliit na sakripisyo lamang para sa kayamanang kaniyang hawak ngayon. Get out of here, now! Sigaw ni Jocelyn habang itinutulak si Moira patungo sa pinto. Don't ever let me see your face in this hallway again, or I'll make sure you'll go back to jail forever.
Nagpahila si Moira. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagkilos ng isang taong tuluyan ng nawasak. Ngunit sa loob ng kanyang sarado at duguan na kamao, ang malamig na metal ng susi ay tila isang apoy na nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Bumalik siya sa kanyang madilim na bodega. Iniwan ang mansyon sa gitna ng kanyang lihim na tagumpay. Nang marinig niya ang tunog ng paglisan ni Jocelyn patungo sa kabilang silid, naramdaman ni Moira ang pagyanig ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumungad sa kanya. Moira, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Diego is transferring everything overseas tomorrow morning. This is our last chance. Tumingin si Moira sa kaniyang sarado pang kamao. Dahan-dahang binuksan ang kaniyang palad upang masilayan ang susi sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Ang kaniyang puso ay napuno ng isang mabigat na tanong. Magagawa ba niyang buksan ang pintuan ng katarungan bago tuluyang isara ng kaniyang kaaway ang lahat ng lagusan? O ang susing ito ay magiging simula lamang ng isang mas malalim pang pagdurusa para sa kanya at para kay Tala? Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng opisina ni Diego ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa paghinga ni Moira. Sa ibaba, ang marahang tunog ng musika at tawanan mula sa maliit na pagtitipon sa hardin ay nagsisilbing kabaligtaran ng dilim at panganib na kaniyang kinasasadlakan. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inilalabas ang gintong susi mula sa kaniyang bulsa. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay ng kuryente sa kaniyang mga daliri, isang paalala na ang bawat sandali ay maaaring maging huli niya sa mundong ito ng kalayaan. Naramdaman ni Moira ang marahang paggalaw ng mekanismo sa loob ng trangka ng kaniyang pikuti ng susi. Ang pintuan ng vault ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang malungkot na ungol sa gitna ng gabi. Isang pamilyar na amoy ng lumang papel at alikabok ang humampas sa kaniyang mukha. Ang amoy ng kasakiman at mga lihim na matagal nang ibinaon. Ang kaniyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib. Bawat pintig ay humihingi ng bilis at lakas. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kaniyang maliit na flashlight, tumambad ang mga tumpok ng mga dokumento. Dahan-dahan niyang nilitratuhan ang bawat pahina gamit ang kaniyang gadget. Ngunit sa gitna ng mga bank statements, isang itim na folder ang nakakuha ng kaniyang atensyon. Nang kaniyang buksan ito, ang kaniyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki at ang kaniyang hininga ay tila nabara sa kaniyang lalamunan. Tumambad ang mga larawan ni Diego at Jocelyn na magkasama sa isang dalampasigan. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kaligayahan na hindi kailanman nakita ni Moira. Ang petsa sa likod ng mga larawan ay 7 taon na ang nakalilipas. 7 taon. Ang kaniyang asawa at kaisa-isang kaibigan ay mayroon ng relasyon bago pa man niya isilang si Tala, bago pa man siya pumasok sa kumpanya, at bago pa man siya mahatulan ng 5 taon sa kulungan. Ang kaniyang sakripisyo ay hindi para iligtas ang kaniyang pamilya. Ito ay para bigyan ng daan ang 2 taong ito na makuha ang lahat ng sa kanya ng walang hadlang. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kaniyang puso. Mas matindi kaysa sa kahit anong sampal na natanggap niya. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa malamig na sahig. How could they? Ang kapal ng mukha niyo. Ang bulong ni Moira ay tila isang marahang hangin na puno ng pait. Ang kaniyang mga magulang, ang kanilang pinaghirapang yaman, at ang kaniyang sariling kalayaan ay naging mga laruan lamang sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kaniyang buhay. Ang bawat pirma sa mga dokumento ay napatunayan niyang peke. Isang masusing paggaya sa kaniyang sariling sulat kamay. Sa gitna ng kaniyang pagdadalamhati, nakita niya ang kaniyang sariling kwintas sa loob ng vault, ang kwintas na ibinigay ng kaniyang ina na akala niya ay
nawala sa gitna ng kaguluhan noong siya ay arestuhin. Kinuha niya ito at idinampi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa malamig na ginto. Ang bawat butil ng kanyang pighati ay naging kristal ng determinasyon. Ang Moira na naging martir ay tuluyan ng namatay sa silid na yon. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang tunog mula sa pasilyo. Ang marahang pagtunog ng alarm system sa kanyang cellphone ay nagpahiwatig na may paparating. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ay tila bawat paghampas ng kamatayan. Ang kaniyang paningin ay mabilis na naglakbay sa paligid. Ang kaniyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan upang makatakas. Narinig niya ang boses ni Diego sa labas, puno ng awtoridad at galit. "I heard something in the office. Check the security cameras now." Ang pintuan ng opisina ay dahan-dahang pinihit mula sa labas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagsimulang pumasok sa loob ng silid, tila isang matalim na espada na humihiwa sa kadiliman. Nakatayo si Moira sa tabi ng nakabukas na vault. Ang mga ebidensya ng kanyang pagkawasak ay nasa kaniyang mga kamay. Wala ng oras upang magtago. Wala ng oras upang tumakas. Ang bawat pintig ng puso ni Moira ay tila isang babalang nais sumigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng opisina ni Diego. Nang marinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto mula sa labas, ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding lamig. Sa isang iglap, mabilis niyang itinulak ang pintuan ng vault at pinihit ang susi. Ang tunog ng paglock ng bakal ay tila huling hantungan ng kanyang pag-asa. Kung hindi siya kikilos ng mabilis, wala ng oras upang dumaan sa pintuan. Sa gitna ng kaniyang paghahabol sa hininga, itinuon niya ang kaniyang paningin sa bukas na banig ng bintana sa banig ng balkonahe. Mabilis na lumabas si Moira sa balkonahe habang naririnig ang pagbukas ng pinto sa loob ng silid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa malamig at ralisadong tubo ng tubig sa gilid ng pader. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mga paa ay naghahanap ng anumang matatapakan sa gitna ng kadiliman. Ang bawat pagdait ng kanyang balat sa magaspang na semento ay nag-iiwan ng gasgas. Ngunit ang hapdi ay hindi niya inalintana. Nang marating niya ang damuhan, ang tunog ng mga yabag ng sapatos at ang malakas na boses ni Diego mula sa itaas ay nagpabilis sa kaniyang pagtakbo. "Hanapin niyo ang pumasok dito, ngayon din." Ang sigaw ni Diego ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang mga ilaw sa paligid ng hardin ay isa-isang bumukas, tila mga matang naghahanap ng biktima sa gitna ng dilim. Nagtago si Moira sa likod ng malalabay na halaman ng rosas. Ang mga tinik ay bumaon sa kanyang braso, ngunit nanatili siyang walang kibo. Ang bawat hininga niya ay pinigil niya habang nakikita ang mga anino ng mga gwardya na dumadaan sa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang matinding takot, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa malapit sa gate sa likod ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng madilim na Amerikana ang dahan-dahang nagbukas ng maliit na pintuan. Si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang ligtas na kanlungan. Sa isang mabilis na pagkilos, tumakbo si Moira patungo sa pintuan at bago pa man siya maabutan ng mga gwardya, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humila sa kanya palabas. Isinara ni Gabriel ang pinto nang may diin at mabilis silang sumakay sa sasakyang nakaparada sa dilim. Ang tunog ng pag-andar ng makina at ang mabilis na paglayo ng sasakyan mula sa mansyon ay naging hudyat ng kanyang pansamantalang kaligtasan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Moira. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang kaniyang cellphone na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kaniyang pagkawasak. Ang bawat imahe ng kaniyang asawa at kaisa-isang kaibigan na nagtataksil sa kanya ay tila muling sumasariwa sa kaniyang isipan. Mas masakit kaysa sa anumang sugat sa kaniyang katawan. Dahan-dahang huminto si Gabriel sa isang tahimik na gilid ng kalsada, malayo sa ingay ng lungsod.
Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Moira. Ang kaniyang pader ng katatagan ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat higbi na pilit niyang pinigil ay dahan-dahang kumawala, tila isang agos ng tubig na sumisira sa kaniyang damdamin. Ibinaba ni Moira ang kaniyang ulo sa kaniyang mga palad. Ang kaniyang buong pagkatao ay nayayanig sa tindi ng pighati. I gave them everything, Gabriel. Ang buhay ko, ang kalayaan ko, pati ang anak ko. Ang boses ni Moira ay basag at puno ng pait. 7 taon na nilang ginagawa ito sa likuran ko, habang iniisip ko na ako ang nagkamali. I was so stupid to trust them. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang kaniyang paningin ay puno ng isang malalim na pakikiramay. Dahan-dahan niyang inabot ang kaniyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Moira. Ang init ng kaniyang palad ay tila isang tahimik na pangako na hindi na siya mag-iisa sa laban na ito. Hinayaan ni Gabriel na sumandal ang ulo ni Moira sa kaniyang balikat. Ang kaniyang mabangong amoy ng malinis na tela at kape ay tila isang gamot na nagpapahinahon sa nagngangalit na puso ng babae. Hindi ka tanga, Moira. Masyado ka lang mapagmahal. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay tila isang maraahang haplos sa kaluluwa. Pero tapos na ang panahon ng pag-iyak mo sa dilim. Ngayon, gagawin nating bawat luha mo ay maging sandata para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Nanatili silang ganoon sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat pintig ng puso ni Moira ay dahan-dahang kumalma sa piling ng lalaking tanging nanatili sa kaniyang tabi. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, muling yumanig ang cellphone aba ni Moira. Isang bagong mensahe mula kay Diego ang bumungad sa kanya. Alam kong ikaw ang pumasok sa opisina ko, Moira. I'll make sure you won't see the light of day again if you don't return what you took. Tumingin si Moira sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ay tila muling lumalalim. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang bagong uri ng determinasyon. Ngunit isang tanong ang nanatili sa kaniyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Diego upang itago ang kaniyang mga kasalanan? At handa na ba talaga si Moira na harapin ang huling banta ng lalaking minsang naging buong mundo niya? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng sala ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad ng bawat mantsa sa sahig, gaya ng mantsa sa pagkatao ng mga taong nasa harapan ni Moira. Nakatayo si Diego sa gitna ng silid. Ang kaniyang mukha ay isang maskara ng puot at pagkamuhi. Nang walang sabi-sabi, inihagis niya ang isang makapal na eksap ng pera sa mukha ni Moira. Ang bawat piraso ng papel ay humalik sa kaniyang pisngi bago dahan-dahang naglaglagan sa kaniyang paanan, tila mga tuyong dahon ng pagkakaibigang matagal nang namatay. Alam ko ang ginawa mo kagabi, Moira. Hindi ka lang pala isang kriminal, isa ka ring magnanakaw. Ang boses ni Diego ay puno ng panunuya. Tila bawat salita ay isang latigong humahagupit sa kaniyang dangal. Ibalik mo ang kinuha mo sa opisina ko bago ko patawagin ang mga pulis. Hindi ako magnanakaw, Diego. Ang tanging kinuha ko ay ang katotohanang matagal mo nang ipinagkait sa akin. Sagot ni Moira. Ang kaniyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng bagyong nagngangalit sa kaniyang dibdib. Lumapit si Jocelyn ng may mapanuring ngiti. Ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa tuwa dahil sa kaniyang panibagong pakana. Really, Moira? Katotohanan? O baka naman itong Rolex ni Diego ang tinutukoy mong katotohanan? Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Jocelyn ang luma at kupas na bag ni Moira at inalog ito. Mula sa loob, isang mamahaling gintong orasan ang dumausdos at bumagsak sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay tila huling hatol sa kaniyang pagkatao. Eksaktong bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at pumasok ang 2 opisyal ng pulisya.
Ang kaniyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa gitna ng isang masikip na hawla, ngunit hindi siya gumalaw. Tinitigan ni Moira si Jocelyn na ngayon ay nagkukunwaring naiiyak at takot. Once a criminal, always a criminal, Moira. Akala ko ba nagbago ka na? Panunuya ni Jocelyn habang nakakapit sa braso ni Diego. Naramdaman ni Moira ang paglapit ng mga pulis, ang kanilang mga yabag sa marmol ay tila mga hudyat ng kanyang muling pagkakakulong. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kaisa-isang itim na kukaw sa kaniyang lumang apron, ang regalong ibinigay sa kanya ni Gabriel na may nakatagong mata ng katotohanan. Sige, inspeksyonin niyo ako, pero bago niyo ako dalhin muli sa selda, bakit hindi niyo muna panoorin ang palabas na ito? Wika ni Moira. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang icon. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay naging tila isang napakahabang taon. Sa screen ng cellphone, tumambad ang isang malinaw na video. Nakita doon si Jocelyn na lumingon-lingon sa paligid bago mabilis na isinilid ang Rolex sa loob ng bag ni Moira habang ang huli ay abala sa paglilinis sa kusina. Ang bawat galaw ni Jocelyn ay tila isang pagsasayaw ng isang demonyo sa ilalim ng liwanag. Nawala ang kulay sa mukha ni Jocelyn. Ang kanyang mga labi ay nangatog at ang kanyang mga mata ay tila nais lumabas sa takot. Maging si Diego ay napanganga. Ang kanyang pagmamalaki ay tila isang kastilyong gawa sa buhangin na tinangay ng malakas na alon. Paumanhin po, Madam Moira. Nagkamali po kami ng hinala. Ang boses ng pulis ay puno ng hiya habang kanyang tinatago ang kanyang mga posas. Dahan-dahang tinanggal ni Moira ang kanyang apron. Ang bawat pagkalas ng tali sa kanyang likuran ay tila pagkalas ng mga kadenang gumagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng mansyon na yon. Inihagis niya ang apron sa paanan ni Jocelyn. Ang tela ay humalik sa semento nang walang tunog, ngunit may dalang bigat ng kanyang huling pagpapakababa. Bago siya humakbang palabas, tumingin siya sa itaas ng hagdanan kung saan nakasilip si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo at sa kanyang isipan, isang pangako ang kanyang binitawan. Hindi na ako magiging anino muli, anak. Babalik ako para sa'yo bilang isang tunay na ina. Lumabas si Moira sa malaking gate ng mansion. Ang kaniyang bawat hakbang sa labas ng bakod ay puno ng bagong lakas. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang sariwang hininga na nagpapagaling sa kaniyang mga sugat. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at tinawagan si Gabriel. Gabriel, ipadala mo na ang lahat ng dokumento sa korte. Handa na ang lahat. Tapusin na natin ang pagdiriwang ng mga demonyo. Ang kaniyang boses ay tila isang dambana ng katarungan na hindi na kayang gibain. Sa gitna ng kalsada, ang kaniyang anino ay humaba sa ilalim ng sikat ng araw. Isang aninong hindi na kailanman magiging anino ng iba. Ang bawat sulok ng mansyon ay nilambungan ng mga makukulay na palamuti para sa pagdiriwang ng piyesta. Isang marangyang handaan na tila isang dambana para sa kasinungalingan ni Diego at Jocelyn. Ang amoy ng masasarap na pagkain at ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa hangin, habang ang tunog ng masiglang musika mula sa mga biolin ay nagsisilbing takip sa mabulok na katotohanan sa loob ng tahanang iyon. Ipinagdiriwang nila ang 7 taon ng kanilang pagsasama, isang lantarang pang-uuyam sa sagradong sumpa ng kasal na kinalimutan ni Diego sa piling ng kaniyang kalaguyo. Nakatayo si Diego sa gitna ng sala, may hawak na baso ng champagne at may ngiting puno ng pagmamalaki. Sa kaniyang tabi, si Jocelyn ay tila isang reyna sa kaniyang kumikinang na bestida. Ang kaniyang mga mata ay naglalakbay sa mga panauhing mula sa matataas na antas ng lipunan. Ang bawat pagbati at tawa ng mga tao ay tila mga palakpak sa isang matagumpay na pandaraya. Si Doña Carmen naman ay abala sa pakikipag-usap. Ang kaniyang mukha ay puno ng kagalakan,
dahil sa wakas ay nabura na ang mantsa ng isang kriminal sa kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng kasagsagan ng kasiyahan, ang malaking kristal na chandelier sa kisame ay biglang namatay. Iniwan ang buong silid sa isang nakabibinging kadiliman. Isang matalim na liwanag mula sa spotlight ang biglang tumama sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat paningin ay napako sa pintong yon na dahan-dahang bumubukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay ng isang kaluluwang matagal nang ibinaon. Isang babae ang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng isang mahaba at pulang-pulang bestida na tila kulay ng dugong dumanak mula sa kaniyang nasirang puso. Ang kaniyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kaniyang mukha ay hindi na nagpapakita ng bakas ng pagod o hirap. Ang kaniyang bawat hakbang sa pulang carpet ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang tunog ng kaniyang matitulis na takong sa sahig ay tila bawat tibok ng katarungang matagal nang naghintay. Si Moira de la Cruz ay nagbabalik, hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang tunay na may-ari ng mansion. Sa kaniyang tabi, ang matikas na si Attorney Gabriel Santos ay nakatayo. Ang kaniyang mukha ay seryoso at puno ng paninindigan. Kasunod nila ang ilang mga lalaking nakasuot ng uniporme ng kapulisan. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na pagdiriwang. Ang bawat usapan at bulong ng mga panauhin ay biglang huminto. Pinalitan ng isang matinding pagkagulat na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Moira, ang boses ni Diego ay nanginig. Ang kaniyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang likido ay kumalat sa kaniyang sapatos, tila isang mantsa ng kaniyang sariling kasalanan. Good evening, everyone. Ang boses ni Moira ay dumaan sa bawat sulok ng silid, malinaw at dambana ng katarungan. Napakagandang gabi para ipagdiwang ang pag-ibig at ang pagnanakaw. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entablado kung saan nakatayo ang dalawang taksil. Ang bawat tao ay gumawa ng daan para sa kanya. Tila natatakot na madikitan ng kanyang nag-aapoy na aura. Nang makarating siya sa harapan ni Diego, tinitigan niya ito sa mga mata. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit ng 5 taong nawala sa kanya. Inagaw niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Ipinagdiriwang niyo ba ang 7 taon niyo? Panunuyan ni Moira. Ang kanyang nangiti ay tila isang matalim na kutsilyo. Bakit hindi natin ibahagi sa lahat kung paano nagsimula ang kwentong ito? Kung paano niyo pinagplanuhan ang pagpapakulong sa akin habang magkasama kayo sa kama? At kung paano niyo ninakaw ang bawat sentimong iniwan ng mga magulang ko? Nawalan ng kulay ang mukha ni Jocelyn. Ang kaniyang mga mata ay tila nais nang tumakas sa kahihiyan. Si Doña Carmen naman ay napahawak sa kanyang dibdib, tila hinahabol ang hininga sa tindi ng pagkabigla. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tsismis na kaniyang kinalakihan ay ngayon ay bumabalik sa kaniyang mga kaaway, tila isang tsunami na handang lumamon sa kanilang dangal. Inangat ni Moira ang kaniyang kamay at binitawan ang isang banta sa hangin. May inihanda akong munting handog para sa inyong lahat. Isang pelikula na hindi niyo malilimutan. Dahan-dahang bumaba ang malaking puting tela sa likod ng entablado at ang tunog ng paggana ng projector ay naging tanging ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila naputol habang ang lahat ay naghihintay sa katotohanang handa nang sumabog sa harap ng kanilang mga mata. Ang malaking puting tela sa likod ng entablado ay tila naging isang pader ng katotohanan nang magsimulang gumuhit ang mga unang imahe mula sa projector. Ang bawat panauhin sa loob ng mansyon ay tila nawalan ng kakayahang huminga nang tumambad ang mga larawan nina Diego at Jocelyn na magkasama sa iba't ibang bansa, mga petsang malinaw na nagpapatunay na ang kanilang kataksilan
ay nagsimula pa noong bago pa man maisilang ang batang si Tala. Ang bawat matamis na ngiti at yakap nila sa screen ay tila mga matatalim na kutsilyong humihiwa sa bawat hibla ng dangal na pilit na binuo nina Diego at Jocelyn sa harap ng lipunan. Pumailan lang sa buong mansion ang boses ni Jocelyn mula sa recording, isang boses na puno ng kamandag at kawalan ng pakialam habang tinatalakay ang plano nilang itapon ang batang si Tala sa isang boarding school sa ibang bansa upang mabura ang alaala ni Moira. Ang bawat salita ng panunuya ni Jocelyn tungkol sa pagiging tanga at martir ni Moira ay tila isang sampal sa bawat taong naroroon. Ang tsismis na kinalakihan ng mga panauhin ay naging isang tsunami ng panunumbat at pandidiri na nakatuon sa dalawang taksil na nakatayo sa entablado. Hindi totoo yan. Fake ang lahat ng ebidensyang yan. Ang sigaw ni Jocelyn ay tila isang marahas na hiyaw ng isang hayop na nasusukol. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaagaw ang mikropono mula kay Moira. Ngunit ang mga panauhing dati ay humahanga sa kanya ay ngayon ay umiiwas na tila may dala siyang nakakahawang sakit. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Diego ay nagsimulang maghulog ng kanilang mga baso ng alak. Ang tunog ng pagtapon nila ng mga imbitasyon sa sahig ay tila huling hantungan ng reputasyon ni Diego. Si Doña Carmen ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang mukha ay tila naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Ang kaniyang kaisa-isang anak na inakala niyang tagapagligtas ng kanilang pamilya ay napatunayang isang duwag na magnanakaw ng yaman ng kaniyang sariling asawa. Ang matandang babae ay napahawak sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa tindi ng kahihiyang kaniyang tinatamasa sa harap ng buong Gioy-Tinhua ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Diego kay Moira. Ang kaniyang mga mata ay puno ng huwad na luha. Napaluhod siya sa harap ng kaniyang asawa. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng pulang bestida ni Moira. Moira, patawarin mo ako. Nagpadala lang ako sa sulso ni Jocelyn. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko, Moira. Huwag mo kaming sirain ng ganito. Tinitigan ni Moira si Diego ng may malalim na habag, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa kawalang halaga ng lalaking kaniyang minahal. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Diego. Ang bawat paglayo ng tela ay tila pagkalas ng huling pisi ng kanilang relasyon. Ang utang na loob ko sa inyo, Diego, ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking buhay sa loob ng selda. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa anak ko at sa mga magulang ko na ninakawan niyo. Tumayo si Attorney Gabriel Santos sa tabi ni Moira. Ang kaniyang presensya ay tila isang dambana ng katarungan. Ang lahat ng ito ay dadaan sa tamang proseso ng batas, Diego. Ang bawat pirma mo sa mga palsipikadong dokumento ay magiging kuko na kakamot sa iyong sariling kalayaan. Naramdaman ni Diego ang malamig na metal ng mga posas na dahan-dahang ikinandado sa kaniyang mga pulso ng mga opisyal ng pulisya. Ang tunog ng pag-lock ng mekanismo ay tila huling hudyat ng kaniyang pagbagsak. Si Jocelyn ay mabilis ding kinuha ng mga pulis. Ang kaniyang ginto at diamante ay tila nawalan ng ningning sa gitna ng kaniyang paghisterya. Ang bawat panauhin ay nagsimulang lumisan sa mansyon. Iniwan ang 2 taksil sa gitna ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, naramdaman ni Moira ang isang kakaibang kirot sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang paningin ay naglakbay patungo sa itaas ng hagdanan, kung saan ang anino ni Tala ay tila mabilis na naglaho. Isang matinding kaba ang bumalot sa kaniyang puso nang mapansin niyang hindi na nakaposas ang kabilang kamay ni Diego dahil sa kaniyang marahas na pagpupumiglas. Sa isang iglap, ginamit ni Diego ang kaniyang bigat upang itulak ang mga pulis at mabilis na tumakbo patungo sa lawhay. Ang kaniyang bawat hakbang sa hagdan ay tila tunog ng isang paparating na sakuna.
Ang sigaw ni Moira ay pumailan lang sa buong mansyon nang mapagtanto niya ang balak ng lalaking nawalan na ng katinuan. Tala, Diego, huwag mong sasaktan ang anak natin. Ang bawat hibla ng katahimikan ay tila naging isang nababanat na pisi na handa nang maputol sa gitna ng kawalang katiyakan. Ano ang kayang gawin ng isang amang nawalan na ng lahat sa kaisa-isang buhay na kaniyang itinuring na pag-aari? At kakayanin ba ni Moira na iligtas ang kanyang kaisa-isang hininga bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat? Ang bawat hakbang ni Moira sa hagdanan ay tila isang pakikipagkarera sa mismong kamatayan. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay tila isang babalang nais sumigaw sa gitna ng nagkakagulong mansyon. Sa itaas, ang anino ni Diego ay mabilis na naglaho sa loob ng silid ni Tala. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pinto at ang pagpihit ng trangka mula sa loob ay tila huling hantungan ng kaniyang pag-asa. Diego, buksan mo ang pinto. Huwag mong idamay ang anak natin sa kasalanan mo. Ang hiyaw ni Moira ay pumailan lang sa buong pasilyo. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kumakalmot sa matigas na kahoy ng pinto. Ang bawat hibla ng kaniyang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kaniyang determinasyon ay tila isang nagbabagang bakal. Mula sa loob, narinig ang malakas at desperadong boses ni Diego. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at tatalon kami rito. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, isasama ko ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa bahay na ito. Nang marating ni na Gabriel at ng mga pulis ang pasilyo, mabilis na sumandal si Moira sa pinto. Ang kaniyang paningin ay nagdilim, ngunit binalot siya ng isang kakaibang katahimikan. Ang katahimikan ng isang inang handang ibigay ang lahat para sa kaniyang anak. Isang marahas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang umalingaw-ngaw ng pilitin ng mga pulis na buksan ang pinto. Nang tuluyan itong bumukas, tumambad ang isang tanawing nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Moira. Nakatayo si Diego sa gilid ng banig ng balkonahe. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nasusukol. Mahigpit niyang binuhat si Tala na ngayon ay umiiyak at nagpupumiglas sa takot. Ang malakas na iyak ng bata ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Moira. Ang hangin sa labas ay humahampas sa kanilang mga damit, tila isang babala ng isang malagim na katapusan. Diego, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Moira ay biglang kumalma. Tila isang marahang agos ng tubig sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kaniyang mga palad ay nakabukas. Nang walang anumang sandata, tumingin ka sa mga mata ko. Minahal kita. Ibinigay ko ang 5 taon ko para sa'yo. Ngunit ang batang iyan, ang batang hawak mo, siya ay bahagi ng kaluluwa ko. Huwag mong tapusin ang buhay mo sa ganitong paraan. Huwag mong gawing mantsa ang alaala mo sa kanya. Dinanginig ang mga kamay ni Diego. Ang kaniyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa kalsada sa ibaba patungo sa kaniyang asawa. Ang kaniyang pagmamalaki ay dahan-dahang gumuho nang makita niya ang katarungan at kapayapaan sa mga mata ni Moira. Isang lakas na hindi niya kailanman kayang tapatan. Sa isang sandali ng kaniyang pag-aalinlangan, mabilis na kumilos si Gabriel mula sa kabilang bahagi ng balkonahe at hinablot ang braso ni Diego. Isang matinding sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Diego nang mawalan siya ng balanse. Sa gitna ng kaguluhan, inihagis ni Moira ang kaniyang sarili sa sahig at sinalo ang nahuhulog na katawan ni Tala. Ang tunog ng kanilang pagbagsak sa alpombra ay tila pinakamagandang musika sa pandinig ni Moira dahil naramdaman niya ang init at paghinga ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Diego. Ang kanyang bawat pagpupumiglas ay tila mga huling hingalo ng isang natalong hari. Niyakap ng mahigpit ni Moira si Tala. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang patid, humahalo sa pawis at takot ng bata. Sa gitna ng kanyang paghikbi,
Naramdaman niya ang maliliit na bisig ni Tala na dahan-dahang yumakap sa kanyang leeg. Isang mahinang tinig ang pumailan lang sa kanyang pandinig. Isang tinig na nagpabura sa bawat pasakit ng nakaraang 5 taon. Mama, Mama Moira, sorry po. Huwag mo na po akong iiwan. Ang boses ni Tala ay basag-sayak, ngunit puno ng pagkilala at pagmamahal. Isang matinding kurot ng ligaya ang naramdaman ni Moira. Ang kanyang buong pagkatao ay tila muling nabuo sa sandaling iyon. Ang salitang mama na nagmula sa tunay niyang anak ay tila isang himala na nagpagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Itinaas ni Moira ang kanyang paningin at nakita niya si Gabriel na nakatayo malapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay basa rin ng luha at may bahid ng malalim na paghanga. Dahan-dahang tumayo si Moira. Karga-karga ang kanyang anak. Ang kanyang bawat hakbang, palabas ng silid na yon, ay puno ng bagong buhay. Ang bawat anino ng kanyang pighati ay tila natunaw sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Habang kanyang nilalakad ang pasilyo, naramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel na dahan-dahang humawak sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagsasabing ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Nang makalabas sila sa mansyon, ang sikat ng umaga ay nagsisimula ng gumuhit sa abot-tanaw. Ang bawat hininga ni Moira ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang bagyo ay lumipas na at sa kanyang mga bisig, ang kaisa-isang bituin na kaniyang ipinaglaban ay muling nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa dati. Ang kaniyang puso ay payapa, sapagkat sa wakas, ang kaniyang hininga ay kaniya na muli. Ngunit sa gitna ng kaniyang bagong simula, isang huling sulyap ang ibinigay ni Moira sa mga rehas ng sasakyan ng pulis kung saan nakakulong sina Diego at Jocelyn. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na katanungan. Magagawa ba niyang tuluyang bitawan ang pait ng nakaraan upang bigyang daan ang isang bukas na puno ng pag-asa? 1 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga anino ng pagtataksil ay tuluyang naitaboy ng liwanag ng katarungan. Ang bawat patak ng oras ay hindi na tila isang mabigat na pasanin para kay Moira, kundi isang regalo ng muling pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking gusali na may nakasulat na Pag-asa ng Ina Center, isang dambana ng kalinga para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan at kawalang katarungan. Ang kaniyang paraan ng pagbabalik ng pasasalamat sa mundong muling nagbigay sa kaniya ng hininga. Bago ang seremonya ng anibersaryo, nagtungo si Moira sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang pambansang bilangguan. Sa likod ng makapal at malamig na salamin, tumambad ang mukha ni Jocelyn. Wala na ang kislap ng mga diamante at ang bango ng mamahaling seda. Ang tanging naiwan ay isang babaeng tila lantang gulay. Ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Sa kabilang selda, balita ni Moira na si Diego ay tuluyan ng nawala sa katinoan. Ang kaniyang isipan ay nabilanggo sa sarili niyang mga kasalanan at kasakiman. Tinitigan ni Moira si Jocelyn ng matagal. Walang galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na katahimikan. Pinatatawad na kita, Jocelyn. Ang kaniyang boses ay mahinahon at puno ng awtoridad sa sariling damdamin. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Malaya na ako, at sa wakas, hinahayaan na kitang mabulok sa sarili mong impyerno. Ang dahan-dahang pagbaba ni Moira ng telepono at ang kaniyang pagtalikod sa salamin ay tila huling hantungan ng kaniyang pait. Ang kapatawaran ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa biktima upang tuluyan itong makalaya. Pagdating ng hapon, ang sikat ng araw ay tila ginto na yumayakap sa malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan. Nakita ni Moira si Tala na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang malakas na tawa ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan.
Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Ang tanging naroroon ay ang ganap na pagtitiwala sa kaniyang tunay na ina. Mama, look! I drew a picture of us. Ang masiglang hiyaw ni Tala habang ipinapakita ang isang papel na may kulay ng bahaghari. Lumapit si Gabriel mula sa likuran. Ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng proteksyon at pag-ibig. Dahan-dahan niyang inilagay ang kaniyang kamay sa balikat ni Moira. Isang hawak na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at sa gitna ng malambot na hangin, dahan-dahang inihilig ni Moira ang kaniyang ulo sa balikat ng lalaking naging anino niya sa gitna ng dilim. Ang bawat hininga nila ay tila nagtutugma sa isang ritmo ng kapayapaan. You did it, Moira! Mahinang bulong ni Gabriel, ang kaniyang boses ay tila isang marahang haplos sa kaluluwa. You turned your pain into a sanctuary. Ngumiti si Moira, isang ngiting umabot sa kaniyang mga mata. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Salamat sa pagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi dapat masakit at ang sakripisyo ay hindi dapat kapalit ng sariling pagkatao. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang langit ay nagbibihis ng kulay ube at rosas, isang mahalagang aral ang nananatili sa puso ni Moira. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaniyang kayang tiisin, kundi sa kung paano siya bumabangon mula sa pagkakadapa upang bawiin ang kaniyang sariling liwanag. Ang bawat sugat ay hindi mantsa, kundi mga pilat ng tagumpay na nagpapatunay na ang pag-ibig, katarungan at pag-asa ay laging mananaig sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang kaniyang puso ay payapa na muli sapagkat sa wakas, ang kaniyang kwento ay hindi na tungkol sa pagiging biktima, kundi tungkol sa isang inang naging reyna ng kaniyang sariling tadhana.